Sa pagkakataon kong ito, tayo ay nasa mga talatang 12 na hanggang 18 ng Filipos, Kabanatang 1. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay inyong samahan ako sa Filipos, Kabanatang 1. Babasahin po natin ang mga talatang 12 hanggang 18. Ganito po ang nakalagay. Ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na palibhasa ay may pagkakatiwala sa aking talikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalaw ng Ebanghelyo. Datatuwa, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapigatian sa aking mga tanikala. Ano nga, gayon man, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y nagagalak. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal, hindi nagkakamaling mga salita. Maalala po ninyo sa ating pag-aaral noong isang linggo ay ating ipinakilala kung sino ang sumulat ng aklat na ito. Si Apostol Pablo, nagpapakilala siya bilang alipin ni Kristo Jesus. At mayroong kagalakan na sinasambit niya ang mga katotohanan ito. Para baga may buong pagmamalaki na sinasabi niya, ako ay pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Hindi na ako ang nagmamay-ari sa aking sarili, ako'y alipin. I am a doulos of the Lord Jesus Christ. I am His bond servant. Hindi ang kalooban ko, hindi ang pangarap ko, hindi ang layunin ko, kundi ang layunin niya ang masunod sa buhay ko. Yan si Apostol Pablo na sumulat ng aklat na ito. Si Pablo na alipin ni Kristo Jesus at ipinakilala rin sa atin kung sino ang kanyang mga kausap, ang mga mananampalataya, ang mga banal ayon sa talatang 1 ng Kabanatang 1. Mga banal, sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Filipos. Sa lahat ng mga ibinukod, sapagkat ang ibig sabihin ng salitang mga banal ay ibinukod, itinangi para sa Diyos, inangking pag-aari ng Diyos. Hindi dahil tayo karapat-dapat sa pamagat na yaon, kundi sapagkat inari ng Diyos sa kanyang awa at biyaya na tayo'y papagindapatin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng katuwiran na natatagpuan sa ating Panginoong Jesucristo. Si Pablo ang sumulat, ang mga mananampalataya, ang mga banal kay Kristo Jesus sa Filipos ang kanyang sinusulatan. Mga mananampalataya nagdadaan sa maraming mga pagsubok, mga mananampalatayang nagdadaan sa maraming mga hamon. Kanila lang nararamdaman, you must understand the time frame when all of these were happening. It's during the
the reign of Emperor Nero, ang pinakamabagsik na Emperador Romano sa panahon na yon. Bagamat sa panahon ng pagkakasulat ng Pilipos ay hindi pa mabagsik ang pagsubok na ibinibigay ng emperador na ito, ngunit nararamdaman na ang pagsubok sa lahat ng dako. Ang emperador na ito ang nagpapatay kay Apostol Pedro, ang emperador na ito ang nagpapatay mismo sa sumulat na aklat na ito na si Apostol Pablo. Ang pag-uusig ay nanggagaling sa maraming dako, nanggagaling sa mga Hudyo na kumakalaban sa pananampalatayang Kristiyano at eventually nanggaling sa makapangyarihang Imperyo Romano. Sa gitna ng lahat ng ito, nabuhay para kay Kristo ang mga mananampalataya sa Filipos. Naalala po ninyo yung 3 punto na ating ibinigay noong isang linggo, palatandaan ng mga mananampalatayang ang buhay ay si Kristo. Mga mananampalatayang ang sentro ay si Kristo. Una sa lahat, pinag-aralan natin noong isang linggo, bahagi ng mga talatang 1 hanggang 11, si Jesus ang ating Panginoon. Ang mga mananampalataya at ang iglesia na si Kristo ang buhay, ang mga mananampalataya at ang iglesia na si Kristo ang sentro, ay ang mga tao na kumikilala na wala silang ibang Panginoon kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Naalala po ninyo yun? Ang pangalawang punto na ating binagyan ng diin noong isang linggo ay ang katotohanan ng hindi lamang si Jesucristo ang kanilang Panginoon, nakikilala din ang mga mananampalataya na si Kristo ang buhay at si Kristo ang sentro sa pamamagitan ng komunidad na minamahal niya ayon sa Pilipos 1 hanggang 11. Sabi ni Apostol Pablo, kayo ay nasa puso ko. Anong ibig sabihin? Yeah? Another mark of a person or a church whose life is the Lord Jesus Christ is that the church, the people of God is His community. Diyan na. Wala akong ibang pamilya, wala akong ibang bayan, kundi ang makakasama ko sa walang hanggan at ito ay mga kapatid sa pananampalataya. You remember one of the emphasis that I made last Sunday evening, ang relasyon ng mag-asawa hanggang dito lang sa lupa. Yung pinag-uukulan ng marami, do not misunderstood me. Okay? Don't get me wrong. Do not misunderstand me. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang samahang mag-asawa. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang samahang magulang at anak. Ilalagay ko lang sa tamang perspektibo. Ano ang tamang perspektibo? Ang mga kaugnayang ito ay pawang dito lamang sa lupa, nagwawakas sa oras ng ating kamatayan. Narinig nyo o ano, naaalala nyo ang inyong isinumpa? Until what? Death do us part. So, pagdating ng kamatayan ay naghihiwalay na. In the kingdom of God, there shall no more be any marrying. Wala nang pag-aasawa sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. So, kung balak mong mag-asawa, magmadali ka sapagkat kung ikay tatawagin sa kanyang kaharian, eh wala na doon gayon. Kapatid na Carlo, narinig mo ba yung aking tagubilin? Kung mag-aasawa ka, ay magmadali ka sa tamang panahon. Mahalaga rin bigyan ng diin yun. Baka mamaya, paglabas mo dito, naghahanap ka na ng gusto mong magpakasawa. Pero ang pagkakapatiran, ito ay walang hanggan. Tayo'y magkakasama pa rin, anak ng Ama natin sa langit. At tayo po, hanggang sa dulo, sama-samang kikilala sa Kanya, aawit sa Kanya, mabubuhay sa ilalim ng Kanyang paghahari, and the rest has never been told. Hindi pa nasasabi ang kalahati ng mga katotohanan ito na ating mararanasan.
And the rest has never yet been told, ang sabi ng ating awitin. And finally, palatandaan ng mga tao at iglesia na si Kristo ang buhay at si Kristo ang sentro. Una, si Jesus ang ating Panginoon. Wala siyang katapat, wala siyang kapantay, siya ang hari, siya ang may karapatan ng lahat-lahat sa atin. Pangalawa, ang bayan ng Diyos, ang iglesia, ang ating komunidad. Una ito kaysa sa iba pang samahan na ating sinasamahan. Una ito at pangunahin ito nasa ibabaw ito ng Zumba Club. Nasa ibabaw ito ng Reading Club. I hope na wala namang miyembro ng Alcoholics Anonymous. At kung ano-ano pang samahan na ating sinasamahan, nasa ibabaw ito ng lahat. The people of God is our community if Christ is our life. May hamon ako nung isang linggo, pwede mo bang sabihin ngayon na mas mahal mo ang isang kapatid ngayon kaysa nung una mo siyang nakilala? Pwede bang sasabihin ni Sister Linda na mas mahal niya si Sister Esther ngayon kaysa noong 50 taon na nakalilipas? O pwede bang sabihin ni Sister Evelyn na mas mahal niya bilang kapatid si Sister Johan ngayon kaysa nung una kayong nagkakilala? We are the people of God and we are supposed to grow in our love for one another, in our care for one another. Again, let us make the Apostle Paul as our example. May one another be also in our hearts, in our prayers, in our hearts, that one another would be our main concern. And finally, the people of God whose life is the Lord Jesus Christ, whose center is the Lord Jesus Christ, is the people whose focus is prayer. You remember that? Napakahalaga ng panalangin para sa atin. Napakahalaga ng personal na pakikipag-ugnay sa Diyos. Dyan ako talo sa may bahay ko. Every time na bibigyan niya na ako ng silent treatment, ako ang susuko. Kahit sa madalas na pagkakataon siya ang mali, ako pa rin ang kinakailangan sumuko. Hindi ko kayang tiisin na hindi kumikibo ang aking may bahay. Alam na alam ng mga anak ko yan. Kapag tahimik na ang aking asawa, nakakaramdam ako ng kalungkutan. Hindi ako sanay lang, hindi ko siya nakakausap. Kung gayon, sa imperfect relationship, kagaya ng relasyon ng asawang lalaki at asawang babae, hindi ba lalo na sa ating kaugnayan sa ating Panginoon? That is why it is impossible for us to claim that Jesus is our life, and yet we could continue on in this life without any communication with Him. Hindi siya posible. Hahanapin at hahanapin mo ang pakikipag-ugnay sa Kanya. Yun ang mga punto na ating diniina noong isang linggo. Nais natin magpatuloy ngayon. Dalawang bahagi natin hinati itong ating pag-aaral mula sa talatang 12 hanggang talatang 14 ay pinapaganda natin our difficult circumstances or our difficult problems. At yung the rest of the passage from verse 15 down to verse 18, our difficult people, difficult problems, and difficult people. Yan po ang ating tatalakayin sa gabi ito. Mula nang makilala ni Apostle Paul ang ating Panginoong Jesucristo doon sa daan patungong Damasco, na iba na ang buhay niya. Hindi na siya kagaya ng dati. Hindi na siya makilala ng dati niyang mga kasama. Na ano pat maging ang mga mananampalataya na inuusik niya at gusto niyang ipapatay ay hindi makapaniwala sa pagbabagong dumating sa buhay ni Apostol Pablo.
Sa kanya nangyayari ang sinabi sa Aklat ng Mga Gawa that the Christians turned the world upside down. Baligtad ang mundo para sa mga mananampalataya. Para sa mga hindi mananampalataya, maaaring tayo ay baliw. Maaaring tayo ay wala sa katinuan, wala sa ating pag-iisip. Gayon nila tinatanaw tayo, iba ang mundo natin, iba ang ating pagpapahalaga, na iba na ang buhay ni Apostol Pablo, iba na ang kanyang pulso, iba na ang gusto niyang kasama, iba na ang kanyang layunin, bakit siya nabubuhay. At hindi mahirap hanapin kahit sa mga talatang ito kung ano ang pulso niya. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga karanasan, pinadadaan niya sa iisang salaan, ang salaan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo naging buhay niya. Palaging naaalala niya, oh, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love. Papaano ako na mayroong napakaruming puso, napakamakasariling pag-iisip ay iibigin mo, Panginoon. You just cannot. You cannot measure the depth and the width and the height of God's love for him. And since then, ito na ang reference point niya sa lahat ng nangyayari sa buhay niya, sa lahat ng mga pagpapasya na ginagawa niya. Basahin natin, silipin natin kung totoo nga yung ating proposisyon na yan. Halimbawa po, doon sa talatang 12, sa pangalawang bahagi ng talatang 12, sabi niya na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Yung nangyari sa akin, may kinalaman sa Ebanghelyo. I wish Deacon Alex is here because I would want to encourage him. You may not be able to connect right away that what is happening to you has something to do with the gospel, but it has something to do with the gospel. We are God's vessel. We are God's heralds. You see, verse 13, na anupat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo. Yung salitang nahayag. Nahayag ang Ebanghelyo. Sa huling bahagi ng talatang 14, sa help me read this. I cannot read. Salitang walang takot ang salita ng Diyos. Ay lalo, sabi, babasahin ko ng mas buo, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos. Ayun naman. Salita ng Diyos. Nahayag. Ebanghelyo. Sa talatang 15, tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapangyarihan at lahat-lahat na. Mamaya pag-aaralan natin yan ng mas detalyado. Pero ang diwa niya, ang puso niya, ipinangangaral eh. Yun ang mahalaga sa akin. Ipinangangaral, ipinapahayag ang Ebanghelyo. Sa talatang 17, datwat itinatanyag ng iba si Kristo. Sa huling bahagi ng talatang 18, ay itinatanyag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako. Oo, ako'y nagagalak. Ito ang pulso ni Apostol Pablo. Ang Ebanghelyo, ang matanyag ang Ebanghelyo. Ito man ay matanyag sa pamamagitan ng buhay niya, matanyag sa pamamagitan ng dila niya sa pangangaral, o matanyag sa pamamagitan ng
mensahe ng iba o buhay ng iba. Basta ang mahalaga kung ano ang bumago ng buhay ko, makilala at maranasan din nila. What brought hope and meaning to my life? I would want the others to know and to experience. To me, that is the most important thing. I live because of the gospel, and I shall die for the gospel. Because you cannot separate the gospel from God. God is the gospel. Every time we proclaim the gospel, we proclaim God. Pansinin po ninyo doon sa talatang 12, paano niya sinimulan itong bahaging ito. At sabi niya, ngayon ibig ko na inyong malaman, na hindi maitago sa inyo, na matutunan nyo. Ayokong kayo ay nanghuhula, ayokong kayo ay nangangapa sa dilim kung ano ang nangyayari sa akin. Ang kausap niya ay mga taga-Filipos. The last time the Philippian believers saw the Apostle Paul was around 4 years ago. Kapatataon na ang nakalilipas. Buhat ng huli nila siyang nakasama, buhat ng huli nila siyang narinig, maaaring nandoon yung mga pagtatanong at pagtataka, kamusta na si Apostol Pablo? Kamusta na ang kalagayan niya saan? He was in prison, you must remember. He was in prison. Yet, there is that joy. Hindi malayo dito. Philippians chapter 4, verse 4. Ano ang paalala sa atin? Rejoice evermore. And again, I say, rejoice. Magalak kayo. Magalak kayong lalo. Rejoice evermore. Again, I want to emphasize. Again, muli, magalak kayo. Sino ang nagsasalita? Yung tao na nasa kalagayan na halos wala ng dahilang makita para siya magagalak. Ang measure of our maturity or our maturity could be measured by how easy or how difficult it is for others to take away that joy from us. Kung halos lahat na yung naranasan mo, ngunit nakakatagpo pa ikaw ng kagalakan sa Panginoon, maaari ikaw ay lumalaro na sa pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos at sa kanyang mga gawa. At yun yung gustong ipaunawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Gusto kong malaman niyo. Gusto kong maunawaan niyo. Ibig ko na inyong malaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. That's where he could see God's wisdom, he could see God's purpose. Yung salitang nangyari doon sa wika Ingles, but I would that ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out, yung salita na yun, have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Yun ay mauugat natin sa orihinal ng kahulugan na for better reason. Nauunawaan ni Apostol Pablo na ang nangyayari sa kanya ay hindi pakurong. Ang nangyayari sa kanya ay para sa mas mabuting layunin. Isang araw, nagbe-breakfast kami ng wife ko, and we would talk. We love to talk to each other. Hindi kami nauubusan ng kwento. Ang sarap-sarap magkwentuhan. Kaya sabi ko, pagka ako ang nauna, maminis ako ng asawa ko. Hindi dahil sa kung ano pa man. But we have established this friendship and relationship that we really love to communicate to one another. And I know na Diyos yun eh. Diyos ang gumagawa sa loob natin. Kasi sabi niya, siya yung nagsabi, ano mo baliktad eh. Kung iisipin mo sa pananaw ng tao,
Kung kailan ka nagkaroon ng karamdaman, sa biro nga ni Sister Linda, noong ka nagkaroon ng 1,000,000. Because, you know, people, most of them I do not know up to now, have supported my transplant. Wala na sa akin yung 1,000,000, okay? Baka may humold up sa akin paglabas ko. Nagpa-transplant po ako at naubos doon. Pero you know what? Malaking bahagi nun, the Lord has moved in my heart because we were in a building program at that time. At kung pairalin ko yung aking human reasoning, huwag mong gagalawin yung pang-transplant mo anytime, pwede kang tawagin because there would already be a donor. Pero may pangangailangan na magkaroon tayo ng building program at kulang yung ating budget. By faith, sabi ko, sige yung isang bahagi niyan, ilagay natin. Brethren, ang Panginoon, hanggang ngayon hindi nagkukulang. From the time na ako ay nagdadialysis, hanggang ngayon na mayroon ng maintenance medicine, the Lord has been faithful. At sabi nga ni Ma'am Tess, kaligtad kung kailan ka nagkaroon ng karamdaman at lahat-lahat na, noon tayo nakarating ng Palawan, ang Panginoon nag-provide using other people para makarating ka sa ganitong lugar, sa ganitong lugar. Oh, how can I ever foresee that? Using my own logic and reasoning. Kung kailan na aksidente si kapatid na Cesar, hindi na lang 2 wheels, meron na siyang 4 wheels. I mean, kung di ka hakbang ng pananampalataya at maniniwala na ang Diyos ang may hawak ng ating buhay, mga kapatid, hindi mo makikita ang kagandahan ng kanyang mga gawa. At hindi ka makakaawit the wonderful grace of our Lord Jesus Christ. At alam ko ang bawat isa may mga gayong karanasan. Minsan bukang bibig ni Pastor Ron na mula sa kabiguan, after kabiguan, mula sa isang mission field to another mission place, the Lord in His providence brought the whole family to this place at ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumikilos sa kanilang mga buhay. Hindi natin, we cannot second guess our God. All that is asked of us by this God is to walk by faith and not by sight, and to believe that He knows what He is doing. Yun ang pananaw ni Apostle Paul. Hindi ko nakikita ng buo kung anong ginagawa ng Diyos, pero nasigurado ko at nakakakita na ako ng ilang mga indikasyon na ito ay patungo sa isang mas mabuting layunin. Better reason. This would turn out. Hindi ako produkto ng kamalasan, sabi ni Apostle Paul. Ako ay produkto ng marunong na plano ng aking Diyos. Nothing happens by chance. We say God never moves without purpose or plan. Ano ang sinasabi ni Apostle Paul? Na ang lahat ng nangyari sa akin ay patungo sa mga bagay na mas mabuti. Anong nasa likod ng kanyang mga kapahayag na ito? Makakatulong sa atin kung ating babalikan ang pinagmula ni Apostle Paul. Anong sinasabi niya na lahat ng nangyari sa akin ay patungo sa ikabubuti at patungo sa lalong matalinong katuparan ng layunin ng Diyos. Samahan ninyo ako sa Aklat ng Mga Gawa. Ang talata ay 21. Ito ang tinutukoy ni Apostle Paul. Ito ang nangyari sa kanya. Ito ang simula ng mga karanasan niya bago siya nauwi sa kanyang pagkakabilanggo sa Roma, kung saan isinulat niya ang aklat ng Filipos. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, kabanatang 21, ang talata ay 17, at nang magsadating kami sa Jerusalem,
ay tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan. Ito yung context na isagawa ni Apostle Paul ang kanyang 3 missionary journeys. Nakarating na siya ng Syria, ng Antioch, Syria, Asia Minor. Nakarating siya ng as far as Macedonia and Greece. Tinutupad niya ang layunin ng pagkakatawag sa kanya. Siya ay tinawag upang magpatotoo sa kadakilaan ng Panginoon, sa Ebanghelyo, sa mga Hintil. Napakabigat sa puso niya. Gusto niya magbalik sa Jerusalem. Bago yun ay meron ng babala sa kanya. Nasabi sa Kabanatang 20, ang talata 11 ng mga gawa, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa pagbakay ng mga Hudyo, kung paano hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan na hayag na ituro sa inyo at sa mga bahay-bahay na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Binanggit ko na ang mga lugar na narating niya, pagtupad sa kanyang katawagan na saksihan ang kadakilaan ng Panginoon at ipahayag ang pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa talata na 22, at ngayon narito ako natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Walang katiyakan, hindi niya alam kung anong pwede niyang maranasan sa pagpapasya niya na bumalik sa Jerusalem. Ngunit mabigat sa kanyang kalooban, may pagkilos. The Lord had placed a burden in his heart. I must go to Jerusalem. Verse 23, maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga talikala at ang mga kapigatian ay nagsisipaghintay sa akin. Malinaw sa kanya. Pag tumuli ka sa Jerusalem, it was communicated to him by none other than the Holy Spirit Himself. He would suffer many things. Pero ano po ang kanyang kapasiyahan? In spite of that, pwede naman siyang maupo at magsabi habang ini-enjoy niya ang Grecian beach. Pwede niya sabihin, ako'y magpapahinga na. 3 missionary journey na ang isinagawa ko. Ba't naman ako susuong? Sa tiyak na talikala, oo, tiyak na banta sa aking buhay. Dito lang ako. Ako'y maagang mag-retire. Pero hindi. Ano po ang kanyang pasya sa talatang 24? Datatuhan. Hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Saan ang gagawin yun? Again, because someone else owns me. I am a doulos, says Paul. Ako'y alagaan niya, ako'y alipin niya. Binili niya ako ng napakahalagang dugo, binigay niya ang buhay niya para sa akin. Kaya ako na ang buong buhay ko ay isa sa pamuhay ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Hindi ba yun ang filosofiya ni Apostol Pablo? Ang buhay ko hindi nasa akin. Muli, dahil hindi ko minahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan
at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. May banta, alam niya yon. Ngunit nagpasya pa rin siya maglakbay pabalik ng Jerusalem. Pagdating niya sa Jerusalem, tinanggap siya ng may buong kagalakan ng mga kapatid doon. Those who have taken a church history class from me, you would remember na dumaan siya sa maraming mga iglesia on his way to Jerusalem at nagpapaalang, hinahalikan niya ang kanilang mga liig, nag-iiyakan sila. Especially, ang tumatak sa akin ay yung pangyayari doon sa Ephesus na nagdaan sa Ephesian Church at sabi niya, maaaring hindi ko na kayo makitang muli ng mukhaan. Pero hindi niya hinayaan ang kanyang emosyon ay mamayani. He went on dahil mas mabigat yung tawag ng Panginoong Diyos para sa kanya. Oh, brethren, I'm not talking about an extraordinary Christian life. I am describing to you a normal Christian life. Pagkatapos ng masayang pagtanggap sa kanya ng mga kapatid, ito na ang sumunod na pangyayari. Sa aklat ng mga gawa, 21, talata ay 26, nang magkagay sinama ni Pablo ang mga tao at ng sumunod na araw, nang makapaglinis na siyang kasama nila ay pumasok sa templo at isinaysay ang katuparan ng mga araw ng paglilinis hanggang sa ihain ang haing patungkol sa bawat isa sa kanila at nang halos tapos na ang 7 araw, ang mga Hudyong taga-Asya nang siya'y makita nila sa templo, kanilang ginulo ang buong karamihan at siya'y kanilang dinakip. Nagsisigawan, mga lalaking taga-Israel, magsitulong kayo, ito ang tao na nagtuturo sa mga tao, sa lahat ng tao, laban sa bayan. They felt, that they were being threatened. The religion, quote unquote, that St. Paul was promoting was seen as a threat to the religion of the Jews. So, may buo silang kasigasigan na tinangka na siya ay hulihin, siya ay saktan. Ang sabi ng talata, muli sa talatang 28, mga lalaking taga-Israel, magsitulong kayo, ito ang tao na nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa bayan at sa kautusan at sa dakong ito. At bukod pa sa rito'y nagdala rin siya ng mga Grego sa templo at dinumisan itong dakong banal. Of course, those were false accusations na ibinabato sa kanya. Sapagkat nakita muna nila, nakasama niya ang bayan, si Tropimo, taga-Efeso, sinapantahan nilang ipinasok ni Pablo sa templo. At ang buong bayan ay napakilos, at ang tao ay sama-samang nagsipalakbuhan, at kanilang sinunggaban si Pablo, at siya'y kinaladkad, inilabas sa templo, pagtakay inilipat sa mga pinto. At samantalang pinagpipilitan nilang siya'y patayin, ay dumating ang balita sa Pangulong Kapitan ng Pulutong na ang buong Jerusalem ay nasa kaguluhan. Malinaw sa isip ng mga Hudyo na hindi sumasampalataya na dapat mamatay si Apostol Pablo. Alam yan ni Apostol Pablo. Ituloy natin ang pagbasa sa talatang 22. Ang talata ay 22. Acts 22:22. At kanilang pinakinggan siya hanggang sa salitang ito at sila'y nagtaas ang kanilang tinig at nagsabi, alisin sa lupa ang isang gayong tao sapagkat hindi marapat na siya'y mabuhay. At samantalang sila'y nagsisigawan at
ipinaghahagisan ang kanilang mga damit at nangasasabog ng alabok sa hangin, ay ipinag-utos ng Pangulong Kapitan na siya'y ipasok sa kuta, ipinag-utos na siya'y sulitin sa pamamagitan ng hampas, upang malaman niya kung sa kaanong kadahilanan siya ay nagsisigawan ng gayon laban sa kanya. Maging yung mga kawal Romano ay nagtataka, ano ang usap ng mga Hudyong ito laban sa taong ito? Gayon pa man siya'y hinampas, siya'y sinaktan sa kanilang proseso ng pag-aalam kung ano ang tunay na problema. Kapag pinagpatuloy natin ang pagbabasa ay 2 taon siyang ibinalanggo sa Caesarea Philippi. Walang tanging dahilan at kasalanan kundi siya'y matapat na nag-aaral ng Ebanghelyo. Talatang 23, ang talata ay 12, at ng araw na nagkatipon ang mga Hudyo, sila'y nagpanata sa ilalim ng sumpa na nagsisipagsabi, hindi sila kakain ni iinuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo, at mahigit sa 40 ang nagsipagpanumpa ng ganito. Mayroong mga panatiko na nagsabi, hindi kakain kami, hindi kami iinom hanggang hindi siya napapatay. Mayroong mga 40 ang kanilang hina. Alam natin hindi napatay si Apostol Pablo. Hindi natin alam kung namatay sa gutom itong 4 na po. Maaaring malamang-lamang o maaari sa kanilang pagkapanatiko ay namatay sila sa gutom. Hindi daw sila kakain at iinom hanggang hindi napapatay si Apostol Pablo. Alam na alam natin nakarating si Pablo sa Roma, kaya alam natin hindi siya napatay. O di kaya naman maaaring hindi nila tinupad ang kanilang isinumpa. Mag-ingat po tayo sa ating isinusumpa. Mag-ingat tayo sa ating ipinapangako. Finally, he presented himself as a Roman citizen. Yun lang ang tanging paraan at tanging dahilan upang siya makaligtas sa tiyak na kamatayan. Ako ay mamamayan ng Roma. Bawal saktan ang sino man ng mamamayan ng Roma sa panahon na yun. Siya ay mayroong dual citizenship. Siya ay isang Hudyo at siya ay isang Romano. At dahil doon, he appealed to the Caesar. Who was that Caesar? Emperor Nero. Sabi niya, gusto kong dalhin ang aking usap sa emperador sa Roma. Kaya siya ay pinagpasyahan pagkat siya'y mamamayan ng Roma, may karapatan siya sa gayong hiling. Pinagpasyahan siya'y dalhin sa Roma. Maalala nyo, even in Romans chapter 1, ano ang kanyang desire? Gusto niya makarating sa Roma. Bakit? Romans 1:10, if I'm not mistaken. Bakit? Gusto niya ipangaral ay Ebanghelyo rin sa Roma. Pero gusto niya makarating sa Roma bilang mangangaral, hindi bilang bilanggo, na nahugbog, nasaktan, at lahat-lahat na. Pero tinupad ng Panginoon ang kanyang pangarap. Nais mo makarating sa Roma, kasabihan natin, nakarating siya ng libre. Amen, Miss Christy. Kasi yung asawa niya ay naiipit pa rin niya sa Saudi Arabia, may gera sa Saudi Arabia. So, ang pangarap na lang ni Christy ay magkaroon ng mabilisang evacuation, libreng makakauwi yung kanya asawa. Sa proseso ng paglalakbay patungong Roma, alam na alam ninyo ang kwento, yan ay nakatala, kayo na lamang magbasa sa aklat ng yung masumunod na mga talata, kabanatang 27 ng mga gawa. Siya ay naglakbay at anong nangyari in between. Siya at ang kanyang mga kasama ay nagkaroon ng isang sakuna sa gitna ng karagatan at muntik na siya at ang kasama niya ay mapahamak sa gitna ng karagatan.
Ngunit sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, sila'y nailigtas, sila'y nadala sa isang isla, at sa isla, habang siya ay namumulot ng panggatong, natuka siya ng ahas. Talking about, a bad day. Yun ang context ng sinasabi ng Apostle Paul. Gusto kong malaman ninyo lahat na ang lahat na nangyari sa akin ay pawang sa mabuting layunin. Walang masama sa nangyari sa akin, ang lahat ay nauwi sa mabuting layunin. Ang ibig sabihin nga ay mabubugbog, ang ibig niya sabihin ay mabibilanggo, ang ibig niya sabihin ay mapapahamak sa karagatan, ang ibig niya sabihin ay muntik na mamatay sa tuklaw ng ahas. Ang ibig niya sabihin, nung makarating na siya sa Roma, siya ay nabilanggo ng 2 taon, house arrest. Merong nakatalikala sa kanyang kawal Romano na nagpapalit-palit ang mga kawal na ito tuwing 4 na oras. 4 na oras, napakaposibleng 6 na kawal sa bawat araw, at sa loob ng 2 taon, merong nagsuma na humigit kumulang 4,000 mga kawal ang nakatalikala sa kanya na naririnig ang mensahe na ipinapangaral niya. Nandun yun sa Aklat ng Mga Gawa 28, ang talata ay 28, maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasan ito ng Diyos ay pinadala sa mga hintil, sila'y makikinig naman. At tumahan si Pablo ng 2 taong ganap sa kanyang tahanan, inuupahan at tinatanggap ang lahat na sa kanya'y nagsisipagsadya. Ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan, walang sino mang nagbabawal sa Kanya. Hindi na natin masabi kung sino talaga ang bilanggo, si Apostol Pablo ba o yung kawal na kinakailangang mapatalikala sa kanya na sa loob ng 4 na oras ay kinakailangang marinig ang lahat ng mensahe na may buong katapangang ipinapangaral niya sa lahat ng mga dumadalaw sa kanya. Amen? Again, if Deacon Alex were here, I would encourage him. You have 4 hours, and every time you go to the dialysis machine, to be able to testify on the goodness and the hope that you have in the Lord Jesus Christ. Nothing happens by chance. Walang nangyayari na aksidente, nagkataon lamang. Makikita nyo na yan ang nireferensya ni Apostol Pablo as we go back to the book of Philippians chapter 1. Again, verse 12. Ngayon, ibig ko sanang maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong na Ebanghelyo, ano pat ang aking mga talikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. Mga kapatid, ang nais niya ay maikalat ang Ebanghelyo sa Roma, kaya niya gustong makarating doon. Sa loob ng 2 taon, may 4,000 mga kawal na nakatalikala sa kanya na naririnig ang kanyang mensahe. At ang mga kawal na ito ay nag-usap-usap sa kanilang mga sarili. Nung ikaw ba ang nakatalikala sa Pablong yan, narinig mo yung mensahe? Ay, oo. Pareho tayo ng karanasan. At nang umuwi ang kawal sa bahay niya, habang nagluluto ang kanyang asawa, nagkukwento ang kawal, alam mo, sa bilang buwan, napakamalas ko. 4 na oras akong nakikinig sa sermon ng isang ayaw tumahimik, parang hindi napapagal, hindi namamalat na taong ang pangalan ay Pablo. Hindi lamang ang kawal, kundi ang kanyang pamilya, albahan ang kanyang sinasabi. Alam mo, ganito nagsimula yun. Ang Ebanghelyo na ikalat. Hindi madali yun. Gusto kong wag mawala yung unawa. Hindi madali.
ang nakatalikala ka sa isang kawal, maliligo ka, kasama mo yung kawal. Gagamit ka ng banyo, kasama mo yung kawal. Hindi madali yun. Pero nakikita ni Apostol Pablo ang mabuti, layunin ng Diyos sa lahat ng ito. When I had my kidney transplant, I was in the hospital for 3 weeks. I was in the ICU for some time. Lahat ng gustong gawin ng nurses sa iyo, wala ka nang magagawa. Daddy, maliligo na po kayo. Sigurado ka, oo. Aalisin na po ang lahat ng kailangan alisin. Sigurado ka. Oo. Daddy, inisyo na po kayo. Daddy, ganito po. Daddy, naihi na tayo. Papalitan na kayo tayo. Daddy, manang ginawa nyo. Kailangan, wala kang magagawa. But you know what? I could still speak. And I would testify to them of the greatness of my God, the faithfulness of my God. I would testify to them what I always testify to you. That our God is faithful. That our God is able to deliver us. Walang kawala yung mga nurses. Hindi talaga ako ang natatalian ng ICU. Sila ay nakakapakinig ng mensahe. Our difficult problems are for better reasons. Because there is a God in heaven. And finally, difficult people, ayaw man natin, may mga tao tayong makakasalubong sa buhay natin na hindi masarap dalhin. May mga taong mabigat dalhin. Di ba gano'n? Minsan, sa isang lugar, makikita mo pala yung tao na yun, aborito ka na. Makikita mo pala yung tao na yun, ang bigat na ng pakiramdam mo. Well, may mga gayong tao sa buhay ni Apostle Paul. Mabilis nating silipin. Again, difficult problems are not really difficult because God, in His infinite knowledge and wisdom, has a plan, has a purpose. This time, God brought to our life difficult people for a reason. Sabi ng verse 15 to 9 na itinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at sa iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibas ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo dapat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa matapat, hindi sa pagtatapat at inisip ay dalhan ako ng kapigatian sa aking mga talikala. May dalawang grupo ng mga tao na dumating sa buhay ni Apostol Pablo nung siya ay nasa pagkabilanggo. Merong mga mananampalataya na nauunawaan ang dahilan bakit siya nandoon at ipinagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo kahit siya ay nasa pagkakatalikala. Nagkakaroon ng katuparan na sinabi ni Apostol Pablo sa Timoteo, ang kanyang mga salita ay hindi natatalikala. Now we'd like to believe that the Philippian church as a whole would be one member of this group of people. Sapagkat sa kabila nung pagkakabilang ko ni Apostol Pablo, sinuportahan pa rin nila siya financially. Nangaral sila bunsod ng pag-ibig, nangangaral sila ng katotohanan. May mga tao naman na nangangaral mula sa kapanagilian, mula sa maling motibasyon. Hindi mali yung pangangaral nila, ang mali ang motibasyon nila. This would remind us of the Lord Jesus Christ. Out of envy, the chief priests and the rest of the Sanhedrin brought him to his ultimate death, to his final death. Napakasama po pala na nagagawa ng envy.
kasama ko pala na nagagawa ng higit. Mga kapatid, kung nauunawaan natin ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang katawagan ng Panginoong Diyos, hindi natin kinakailangan siraan ng iba, hindi natin kinakailangan wasakin ng iba. Dahil alam natin ang Diyos ay mayroong mabuting layunin sa buhay natin at mayroong partikular na paggamit sa atin kung paano may partikular siyang paggamit sa iba. Sabi ng Apostol Pablo, maaaring iba masama ang motibasyon nila, ngunit ipinangangaral nila ng Ebanghelyo Purihin ang Panginoon at pinagamit doon. Madaling makakita ng dahilan si Apostol Pablo na magala. After all, mananagot sila sa maling damdamin at diwa na meron sila kahit nangangaral sila ng Ebanghelyo. Ang mahalaga para kay Apostol Pablo na itatanyag si Kristo I want us, all of us, to have the same mindset. Huwag tayong magalit dahil merong partikular na tao na pinili na hindi sa simbahan natin dumalo, kundi pinili na sa ibang simbahan siya lalago. Huwag tayong magalit kung gayon. Huwag tayong magalit at huwag tayong magkaroon ng paninibugo kung merong isang simbahan halimbawa na mas lumalago kaysa sa atin. Ang mahalaga, ang mensahe ng ating Panginoon, ang katakilaan niya ay napakahayag. Maaari mo yung i-apply sa personal mo ang buhay. Bilang pangwakas, gusto kong basahin sa inyo ang isang kwento na ang karamihan sa inyo ay pamilya din naman. This is a story between George Whitefield and John Wesley. Although George Whitefield disagreed with John Wesley on some theological matters, he was careful not to create problems in public that could be used to hinder the preaching of the gospel. Binabasa ko ito from Warren Wiersbe's book. When someone asked Whitefield if he thought he would see Wesley in heaven, Whitefield replied, "I fear none." Alam po ninyo, magkaiba ng aral na niyayakap si George Whitefield at si John Wesley. Magkaiba sila ng aral. Tayo bilang isang simbahan ay mas tumutugma ang ating pananaw sa ating aral sa pananaw ni George Whitefield. Minsan may nagtanong sa kanya, palagay mo ba si John Wesley na hindi mo kamukha ng aral sa ilang mga bagay ay makikita mo sa langit? Ang sagot ni George Whitefield, natatakot ako baka hindi. Maaaring sabihin ng kausap niya, may problema ka. Pero bayaan yung ituloy ko ang kanyang pangungusap. I fear not, for he will be so near the eternal throne, and we at such a distance that we shall hardly get sight of him. Natatakot akong baka hindi ko siya makita sa langit. Hindi dahil hindi siya papasok ng langit, kundi baka sobrang lapit niya sa trono ng Panginoon at tayo sobrang layo na hindi natin siya makita. Hindi niya inuuna ang sarili niya. Hindi niya pinromote ang sarili niya. Nakakita siya ng mabuti sa paggamit ng Diyos sa buhay ng iba. Naway tanggalin natin ang diwang ito. Walang talagang difficult people. Kung naniniwala tayo na ang makapangyarihang Diyos na bumago sa buhay natin, ay pwede rin bumago sa buhay ni Numan. If He could change the life of a Saint Paul, who used to be a murderer and a blasphemer, He could change the life of anyone else. Purihin ang Panginoon Diyos. Shall we all stand? You are God alone. We shall gather our offering. Ayaw nating mapalo ni Sister Edith.